Porke daw nabigyan ng chance, ng opportunity si Diwata sa ang Batang Quiapo. Oo, parang naiinggit daw tayo, masyado raw natin minamak si Diwata. Naku Mare, hindi kay Daniel Padilla ang J. Castle. Humingi ng sorry si Daniel sa friend ko. Eh kasi kuya, ang dating po sa akin, parang nire-remind niya yung public na siya ang nakipag-break kay Kim Chiu. Ako yung mga ganyan, demanda ka na. Ay! Ito na ang latest, kaya tumutok ka na, dali. Ito na nga! Ito na ang mga marites, kaya i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! La 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 la, i-chika mo na, dali. Ito na ang latest! Hello mga ka-update, ito po ang inyong mga lingkod. Kasi naman daw ay... So, si Ate Mrena! Naman po si Papa O at King OG Diaz. Ano pa nga ba? Ang lagi inyong inihirit sa amin. Ay! Kaya i-chika mo na, dali. La 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 la, i-chika na natin, dali. Ayan, nakakaloka yung likod ko. Pakialis nga yung cartoon dyan, Rena. Ayan, please. Alam niyo naman, pag live, no, anything goes. Yes! Ayan. Ayan. Oo. Kasi, Kita ba? kasi nakikipanuluyan po dito si Mrena ngayon. Kaya yung mga gamit niya, ikinahon niya. Oo. Oy, alam niyo, nagbabasa ho kami ng mga komento ninyo sa aming YouTube account. Ano? Doon sa mga nakakaunaw at nakakaintindi naman ang aming mga pinaggagagawa dito at kagagahan namin. Ay, Diyos ko, ibig sabihin mula pa noon hanggang ngayon, suki na ho namin kayo. Yes. Siyempre, ang hindi makakaintindi sa amin, yung mga kakanood lang dito o recently lang sila nanonood. Baka rin ayaw nila ng aming estilo, kung paano namin inilalahad yung mga issues, yung mga pagbabalita namin, wala naman din ho kami magagawa. Marami naman ho kayong pagpipili ang mga channels, yung hindi makakairita sa inyo. Hindi ba? Kuya, sino naman pinariringgan mo? Si Loy. Oo, dahil sa trauma niya, ayaw niya na magsalita. Kasama ko dito! Oo nga. Hindi, ito na nga, kasi nga maraming mga comments. Sabi ko nga, nagbabasa ka mga comments. Yes. Una, bakit daw naiinggit tayo kay Diwata? Hindi po kami naiinggit kay Diwata, natutuwa kami kay Diwata. Oo, ha? Lalo na, imaginein mo, ha? Isa rin kami sa mga nakakatulong para ma-curious yung mga tao sa kanyang negosyong pares. Yes. Diba? At bumili pa kami. Actually, hindi ko lang nakuna, nagpabili pa ako ulit. Ah, talaga? Oo. Tinitingnan ko lang kung gaano ka-consistent yung lasa. Yeah. Consistent naman. At yung presyo, consistent pa din. Yes. Oo, hindi ba? At si Mrena ang ating nautosang ihuna, di ba? Oo. Talagang pumila si Mrena doon. Correct. Oo. Tapos yung pangalawa nga, parang porke daw nabigyan ng chance, ng opportunity si Diwata sa ang Batang Quiapo. Oo, parang naiinggit daw tayo, masyado raw natin minamak si Diwata. Hindi po. Siyempre, yung minamak yung umiiyak ng ganon. Oo, hindi po. Palagay nyo, kung tawa ko ng tawa dito, sasabihin niya naman, hindi naman yan ang ginawa ni Diwata. Umiyak siya doon na. Di ba mas plastic yun? Ako, kumbaga, ginagaya ko lang, minamak nga yun, Pero parang pangit kasi pakinggan yung mock. Hindi, parang naman na parang dinideliver mo lang siya na in your own way. Yung in OG Diaz style. Di ba sinabi ko naman, yung delivery ko? Oo, ganon. Para lang mas tutukan ninyo itong aming vlog. Tsaka katuwaan natin mga magkakaibigan nila Jegs, di ba? Oo. Yung inggit po, sa tagal ko rito sa industriya, hindi man ako iinggit kay Diwata. Sinabi ko pa nga, hindi ba, kung sa workshop, gusto kong ma-workshop itong si Diwata para madagdagan din ang kanyang kaalaman sa pag-arte. And I'm sure si Diwata open naman dyan sa konseptong gusto niyang matutong umarte din. Talaga, hindi ba? Hindi yung biglaan na kinuha siya, pina-arte siya. Pero di ba, sinabi naman namin dito, initially, meron namang si
may hugot. May potential, May potential si Diwata, oo. O doon naman sa mga hindi nakakaunawa pa rin, feeling nila iniinsulto namin si Diwata, wala na ho kaming magagawa. Oo. Kung nakasara na yung mga utak ninyo. Diba? Diba, gano'n naman minsan, diba? Pag galit kayo sa amin, hindi nyo makikita yung kabutihan namin. Pag ayaw nyo sa amin, bubutasan at bubutasan nyo kami. Oo. Naiintindihan ko po yan. Kasi nga, syempre, pag kami nakakapag-komento rito, nag-deliver kami naman kung ano ng news, dapat handa rin kami balikan. Diba? Ang importante lang, nakakatuwa lang din na mas maraming bumabalik sa atin kasi natutuwa sila. Doon sa mga hindi po natutuwa, siguro in the future, baka matuwa rin kayo sa amin. Magbabalik po ang Dabas. Dito Dabas. Judicial update. At saka nga po yun din ulit. Panoorin niyo po ng buo. Oo nga, kasi nga yung iba kasi noon, nakiki-wifi, napagsarhan sila. Binigay sa kanila yung password, kaya hindi sila nanonood ng buo. Oo, doon lang sila tumitingin sa thumbnail. Tsaka sa title. Oo. Siyempre, huwag ko kayong pabubulag sa thumbnail or sa clickbait. Kasi nga, siyempre, di ba, para lang, ganun ang mga vloggers talaga. Oo, ang title naman namin ba, Diwata, prinsesa na, gano'n. Siyempre, kung wala naman sa loob yun, hindi naman namin pinag-usapan yun. Di ba? Kaya mismo, parang ano ba yan? Hindi naman nila pinag-usapan yun. Yung mga ganyan. Anyway, mahahabang usapin po ito kung paano namin isasadula yung pagbablog namin. Ang importante, nanonood kayo. Salamat po. Yun ang importante. Thank you so much. Ngayon naman, Loy, pag-usapan natin ito. Hindi nga, kasi diba, ayan na, may mga nagre-review na rin, ano? Bukod sa Paris Overload, may nagre-review na rin ng mga, yung J Castle. Oo. Sa Tanawan, Batangas. Pupunta tayo dyan, di ba? Oo, pupunta ko kami dyan, promise. Para hindi ko kami yung parang nanonood lang sa vlog ng iba or dumidepende lang sa comment ng iba, di ba? Importante, naka-immerse kami kasi may immersion dyan. Immersion theme park pala yan. Ibig sabihin, ikaw mismo pupunta doon sa theme park, obviously, kahit digital yan or multimedia, ikaw makaka-experience. At kung ang hinahanap mo daw carnival, na sinasakay mo kung ano-ano mga rides yan, huwag mo asahan daw sa J Castle. Kasi nga, mahal din ng mga yung kanilang digital. Oo. Diba? Anong ginagawa mo dyan, Marena? Kuya, paano naman kasi ako makakapag-comment? Ang gal-gal-gal-gal mo. Nakikinig na ng kuya ko. Yan, makinig ka. So, may experience natin yun. Pupunta ho kami dyan. Promise. Kasi sa invitasyon na rin ni Vin Melan. Yung barkada ni DJ. Ngayon, okay, sinabi natin nung una dito, shareholder or part owner dito si Daniel. Merong isang kaibigan na nag-ano sa amin, nag-message sa amin. At ang sabi niya ay hindi totoong si Daniel ang isa sa mga may-ari. Sabi niya, naku mare, hindi kay Daniel Padilla ang J Castle. Yung vineyard ang may-ari ng J Castle. Sabi niya. Sabi ko naman, partner si DJ according to one of the owners. Sabi niya, nung soft opening na yan, ito yung sa May 1, humingi ng sorry si Daniel sa friend ko kasi nga nagalit sila na bakit ganun daw lumabas sa press na part owner siya. So tinanong ko siya, friend mo may-ari? Oo. Yun naman ang sabi sa akin ng isang source ko. So sinabi ko na baka si Daniel ay industrial partner. Ibig sabihin, walang puhunang pera si Daniel, kundi pag sinabing industrial partner, yung kanyang talent, yung kanyang knowledge, ang kanyang isinososyo doon. Yung kanyang popularity din. Sabi niya, no pa din. Sabi ko, yun ang press release. Ano bang usapan nila? Wala. Kaya nag-sorry si DJ doon sa friend ko.
Baka nga na industrial partners DJ, kasi sabi niya dun sa interview sa ABS-CBN News, he said na he was involved in the creation of J. Castle. Doon tayo sa creatives and conceptualization. Siyempre hands-on, dahil gusto nating ma-experience ng mga tao. Hindi naman tayo pwedeng gumawa ng theme park na basta-basta. Yun yung sinabi sa ABS-CBN News. Di yan nga yung di ba, yung mga lumabas sa press release, pati interview ni DJ, So tinanong ko kung ano bang usapan nila. Sabi ng source ko, wala. Kaya nag-sorry si DJ doon sa friend ko. Sabi pa ni DJ, hindi raw niya alam bakit ganun lumabas sa press. Siya naman nagdala ng press doon sa opening. So tinanong ko kung pwede namin i-clear as in ilabas dito. Sabi niya, oo naman. Alam mo, ako naman, kung ako sa J. Castle, kung totoo man na hindi nila alam na partner pala si DJ, alam niya ako nang sasabi. Bonggang partner si DJ. Lalo na at feeling ko malaki maitutulong ni DJ dyan para makilala yung J. Castle. Lalo na, at suki na naman ang vineyard si DJ. Diba? Maraming artista. Maraming artista ang pupunta ng vineyard. Tsaka magkapatid. Yung vineyard at yung J. Castle. Kuya, sino panganay? Sabi mo magkapatid kasi. Gaga. Siguro yung vineyard. Gaga. Ang bunso ang J. Castle. Kaya ko yung tatanong, sino nanay? Huwag mo nang alamin. Kakaloka ka. Anyway, so dapat malinaw ito. No? Kasi yung isang friend ko din, nakasama ni DJ, kasi tinanong ko siya kung kayo ba ni DJ may-ari ng J. Castle? Dito partner po siya. Yun naman pala partner. So siguro to, industrial partner siguro talaga yun. Baka naman kasi yung marketing department ng J. Castle, kinuha talaga si DJ. Na hindi aware yung may-ari mismo ng J. Castle at ng vineyard. Ako, feeling ko ganun na nangyari. Baka din kasi malaking tulong talaga si DJ doon. Kaya kinuha siya ng marketing. So, tinanong ko pa yung aking source. Ilan kayong partners? Kayo lang ni DJ yung partners? Hindi po tito, meron din po, pero konti lang ang mga partners. Pero alam mo, no, yung ganitong naiintriga yung J. Castle, naku-curious lalo yung mga tao. Pupunta sila doon. Di ba? Saka gano'n naman talaga. Kahit ako, Lloyd, kinuha akong industrial partner Ng J. Castle, kuya? Ba't wala ba akong karapatan? Hindi, kuya. Kung makatitig ka ng ganyan. Tinatanong ko lang. Oo nga, hindi pa kami makakilala noon. Sa iba, di ba? Sa iba, kinukuha ako. Kaya lang sabi ko, ano ko muna yung lahat ng detalye bago ako pumasok. So, yung iba, hindi pa naman nakakapasa at hindi pa naman umaabot sa akin lahat or hinihingan ko pa ng iba pang mga detalye kung ano yung mga strategy nila, yung marketing genius, yung mga ganon. Para naman makapag-input ako. Pero itong issue ng usapin kung one of the owners or one of the partners, si DJ, ay ipabahala natin itong sagutin ng taga mismo ng J. Castle at si DJ. Siguro, no, kung may pagkakataon siyang masagot ito, no, para malinawan na. Ang importante ay naku-curious na ang mga tao doon sa J. Castle. At isa nga, sa feeling ko na nakatulong dyan, para ma-curious yung mga tao at magpunta dyan, kahit 1,500 pa yung entrance fee, si DJ. Maraming ang dumadami na yung mga nagre-review din in fairness, pupunta kami dyan, talagang i-review din namin siya. Kasi may dalawang rides yan, $799, $799. Kung kukunin mo raw yung full pass, $1,499. Naka-discount ng 101. Kuya, yun lang po yung discount? 100? 101 lang? Magkano ba gusto mo? Ibigay nila sa'yo. Hindi, kuya. Kasi kuya, Quezon City to Tanawan, Batangas. Doon ka na tumira sa Tanawan para hindi ka ng Hindi, alam mo, seriously speaking, kasi talaga naman, depende yan kasi baka mahal din naman yung paggawa nila.
ng mga ano doon, yung mechanical noon, yung digital noon, di ba? Tsaka may mga attractions din talaga. At may rides, ha? Oo. May parang carousel. Meron parang chubibo. Gusto mo chubibo? At saka yung gumagano, tumataas, bumaba pang ganyan. Oo. So, meron. At nanganganak ang mga rides. Yun ang inyong abangan. Kasi nga soft opening pa lang naman, so expect natin na meron pang most likely madadagdag, di ba? Mama Loy, kailan naman po yung hard opening? Alam mo, linya ko sa sampal mo. Ay, sorry na po. Inagaw mo. Inagaw mo, Rena. Oo nga, Rena. Kailan nga ba? Ayun nga. Hindi mo naman yan nanganganak ang mga attractions yan sa loob. Yan ang abangan ninyo. Kuya, masyado mong pinopromote yan. Bakit? Part owner ka ba ng J. Castle? Bakit naman part owner ka? Ayun. Gusto mong sabi ko Ilusyon ng bakla. Oo. I mean, dahil nga soft opening pa lang siya, lahat naman ng soft opening may grand launch pa, di ba? Correct. So, abangan natin yung grand launch. Correct. Oo. Basta feeling ko, no, yung inclusion ni Daniel dyan, kung partner man siya, malaki may tutulong niya. Oo naman. So, promo, tinan mo naman, Diyos ko, nagpa-imbita pa ng press. Ano ba? O katulad nito, Loy. Hindi naman tapos-tapos. Mula nung mag-guest itong si Sian Lim sa Family Feud. Oo. Tapos, ayun na, umandar ng pagiging viral nyo. Tapos, mga comments ng mga netizen, ganyan, tungkol dun sa sinabi niya sa Family Feud, nung tanong ni Ding Dong na kung makikita mong ex mo, anong sasabihin mo? Oo nga. Ano ba sinabi doon ni Sian? Ay, eto na yung nasusulat. Masa. Sabi niya, I think kapag nakasalubong mo yung ex mo, you should say na, I hope you do find the happiness that you're looking for. Pero Mama Loy, parang ang dating sa akin yan ha. Bilang babae naman po, Mama Loy. Babae ka pala? Oo, kuya. Oh my God. Akala ko nagpapek. Akala ko nagpakapon. Paano mga anak? Mother nga, di ba? Happy Mother's Day. Di joke lang. O tapos, ano nga yung opinion mo? Kasi kuya, ang dating po sa akin, parang nire-remind niya yung public na siya ang nakipag-break kay Kim Chu. Yung mga ganyan, demanda ka na. Bilang babae naman po, siya opinion ko lang. Ganun yung dating sa akin. Huwag ka mag-alala, hindi naman libelous. Diba? Hindi ako feeling ko. Kasi tinanong siguro, yung kay Sian Lim, general question, general din yung kanyang answer, or feeling niya, yun ang gagawin niya. Na sana okay ka, sana happy ka, sana matagpuan mo yung lalaki makakapagpasaya sa'yo. So kuya, hindi niya napasaya si Kim Chu? Alam mo, wala na tayo doon. Sila na yan. Di ba nga? Diba? Nag-invite pa, paluto ng steak and all. Yun ang chika, di ba? Sabi naman natin, di ba, na kay Sian Lim, kung i-deny niya, na binrate niya si Kim Chu habang pinagluto siya at kinakain niya yung steak. Tapos yung, di ba nga, yung nakarating pa sa atin na parang tinawagan niya si Kim Chu or tinext si Kim Chu para sabihin, pwede niya nang i-announce na meron na siyang bagong girlfriend. Di ba? Wala pa tayong naririnig kay Sian Lim, iniintay natin yan. Bago siya mahusgahan ng mga tao. Kasi, di ba, yung mga guesting niya, wala siyang sinasagot doon. Wala. Kasi hindi rin yata na itatanong yun. Ikaw kuya, gusto mo ba siya i-guess sa OGDS Inspire? Gusto ko, alam mo, kung pagbibigyan ako ni Sian Lim ng one-on-one para sa OGDS Inspires, para malaman lang natin ang kanyang saloobin, Diyos ko po, by all means. Kasi marami akong gustong itanong sa kanya. Kasi at the end of the day, ayaw pa rin naman natin siyang ma-judge ng mga tao. Kasi naman, hindi siya naririnig. Mas marami tayong naririnig ng mga negatibong pangyayari na sangkot si Sian. Syempre, kung laging ibinabalita, negative, di ba? Sana, malinawan din naman si Sian din yun. Di ba? Ano sa tingin mo na, bakit hindi sumasagot si Sian? Ayun, baka pinipili rin niyang huwag sumagot o kaya bago siya mag-guesting,
pinapatanggal niya na yung question na yun. Meron naman ganun kasi sa talk show. Ganyan. Sige, mag-guess ako sa talk show. Huwag niyo lang itanong yan tungkol kay ganyan. At ginagalang naman yun ng mga staff ng talk show. Kuya! Kaya pala siguro wala tayong narinig na panig niya doon sa guesting niya sa pasto. Kasi kung naitanong yon, kakalat yun, mabaviral yun. Pero hindi rin naman natin alam kasi baka hindi pa rin naman nakakarating yun sa fast talk. Kaya hindi rin naitanong. Or talagang pinaekis yung mga ganong tanong. Depende naman yan eh. Tsaka knowing Kuya Boy knows how to handle the situation. Alam mo naman, crisis management skills ni Kuya Boy. Sa mga ganyan, hindi ba? Congratulations nga pala kay Kuya Boy. Nag-renew siya ng kanyang contract sa GMA. At nakakatuwa yung sinabi ng GMA na laging mataas ang ratings pag fast talk ni Kuya Boy. Congrats, Kuya Boy. Congrats po! And with that, mga kaibigan, ito po ang inyong mga lingkod. Ito po si Mama Loy. Mga nanonood sa amin, hindi pa namin subscriber. Please subscribe now na. I-click lang po yung subscribe button na nandyan sa ibaba. At kung naibigayin ko ang aming episode yan, pero kayong komento sa lahat namin, chika, ikaw ang Friend Loy, click ang like button at huwag kalimutan i-click ang notification bell. Dapat kinlik niyo yan, kayo muna manonotify na meron kaming latest update. At syempre pa, ang kanya-kanya namin channel. Yeah, sana manood naman kayo at mag-subscribe din sa channel ni Mama Loy. That's Mama Loy. MAMALOI. Pati na po sa aking ibang social media accounts sa Facebook at sa Instagram. At syempre, nais natin magpasalamat sa MB Skin Beauty and Wellness Center para sa amin pong mga cuties at face, diba? Yan, ang MB. For all your skin, facial, body needs, ayan po. Punta na po kayo sa MB Skin Beauty and Wellness Center. Sabi nga ni Miss B sa akin, may nagpunta rito, taga London. At nagpagawa. Sabi, ano pong papagawa niyo? Yung pong lahat ng pinagagawa ni Papa O at ni Mama Lo. Bongga! Marami na nagpupunta dyan sa Envy. Yes! Buti na lang na APP tayo. Ay, naman. Maraming tao. At syempre na, nais natin magpasalamat para sa ating gorgeous na ngiti. Ang dami na nagtatanong kung sino ating dentist. Syempre. Of course. Smile Dental Clinic. Dyan sa E. Rodriguez, katapat po niyan ng Christ the King Church. Yes. Okay? Dr. JC Solis lang po. Yan. At syempre, Mrena, laging pinapasalamatan ng Mrena to si Dr. Jessica D. ng Ideal Vision for our eyewear. Okay, yes, tama. Ikaw naman, Mrena. Yes, hello mga ka-update. Papalaw naman po ng aking FB page. Aking Mrena po, MRENA, Ideal Vision. At saka kuya, thank you Doc LJ Libatike of Smile Creation. Yes, Doc LJ. May post ka na ba sa FB mo? Maglalagay na po, kuya. Ay, ayun. Labo. Ang labo. Ay, nako. Mas madalas pa yung guesting mo dito kaysa sa post mo. Ano ka ba naman? Napakatamad mo kasi. Anyway, ayan. Syempre po, ang akin po nga panayam pa rin kay Mosang. At naloka sila kung sino yung artistang tumulong kay Mosang nung nangangailangan siya dahil na-ospital ang kanyang nanay. At hindi lang yun, ha? Ilang beses pang napatunayan ni Mosang kung gaano kabuting artista yun. At yan po ay nasa OGDS Inspires. Alamin niyo po yan, ha? Yes. Na nasa I1 PFC na rin po. Okay? At syempre, akin po nga OGDS TV naman sa aking Chismis Newscast dyan sa Facebook. At syempre, OGDS Showbiz Update naman ay meron din po kami sa Spotify at sa Apple Podcast. Yes. Kung ayaw mo makita mga pagmumukha namin, pero meron din kaming fan page niyan. Okay? At syempre pa, ang aking mag-iina, ang kanilang YouTube account, Mami Soul, Erin Diaz, at Mira TV. At syempre, maraming salamat sa Zayo. Philippines. Ako, kung naghahanap po kayo ng mga massage chair na legit at talagang matitibay, dyan po sa Zion, Philippines, na meron na silang sauna. Oo, ayan o.
sauna. Oo. Like bongga. Ellie niyan, Diyos ko po. Diba? Diba? Basta pag wellness nyo ang concern, Zion Philippines lang po. Yes. At syempre na, gusto din natin congratulate si Michael Leyva para sa kanyang very successful na fashion show sa Manila Peninsula noong nakaraang weekend. Congrats, Michael Leyva! Congrats, Michael. Siya yung tumahi ng gown ng aking 7-year-old nung si Miracle. Ayan, ang ganda-ganda. Diba? At syempre pa kung makakaisip kayo mag-Cebuhan, huwag nyo kalilimutan mag-stay dyan sa Cebu Grand Hotel. Kung saan yung baba nila ay andyan yung Starbucks, mga Rico's Lechon, lahat ng mga coffee shop andyan, pati kantahan meron din dyan sa iba pa. Paggabi. Paggabi. Kompleto na yan dyan sa Cebu Grand Hotel. At mura pa ang kanilang hotel rates. Ayan Cebu Grand Hotel sa Scario. Ayan, di ba, Mami Pai at Daddy Dodong Gauchuan? Yes, napakababait ng aming mga kaibigan na yan na nasa Cebu po. Thank you for always taking care of us. At syempre pa, ito pa rin po niyong lingkod, Papa Osin Ocho Diaz, na laging nagsasabi at nagpapaalala sa inyo na sa tuwing gigising po tayo, tuwing umaga, huwag po tayong makakalimot, na magpasalamat sa Panginoon dahil tayo kanyang ginising. Ibig sabihin, may mission pa rin po tayo sa buhay. Sabay sabing, every gising is a blessing! Ano pa nga bang lagi niyong inihirit sa amin? Chika mo na, dali! La 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 la. Chika mo na, dali! Isa pa! La 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 la. Chika mo na, dali! Parang wala yung boses mo. Boses lang namin dalawang lumutang. Parang nag-lip-sync ka lang. Anyway, manonood ka na lang sa May 22, ng When Magic Hurts. Starring Beaver Magtalas at si Mutia Orquilla. Nakakakilig, Rena. May 22 na showing yan nationwide. Yes. Kung hindi pa kayo nakakapunta ng Atok, ang ganda. Benguet. Ay, Diyos ko po. Panoorin niyo para na rin kayo nakarating doon sa Atok, Benguet. Pupunta din tayo doon, di ba? Promise, pupunta kami dyan. At kung gusto niyo naman mag-Baguio, doon kayo sa Letitia's Castle. Kung marami kayo, mga 20 kayo, kasya kayo sa Leticia Castle. Talaga, doon sa Leticia Castle. Kasyang-kasya. Tapos pag bumaba naman kayo ng La Union, dadaan kayo dapat doon sa sa Mixed Destination Cafe. Yun sinasabi ko. Napakasasarap ng mga pagkain. Pupunta din tayo doon, di ba? Pag bababa tayo or akit tayo ng Baguio, pupunta tayo ng Mixed Destination Cafe. Napakasasarap ng mga pagkain, mga echos. Nakaka-excite. Ngayon na ba? Ngayon na? Sige, halika na. Halika na. Parang kasya-kasya. Parang La Union na yung laki niyan.